Paano kung ang katahimikang nararanasan mo ngayon ay hindi parusa, kundi isang mensahe? Para sa Leo, hindi talaga karaniwan na bumagal ang buhay. Madalas may ingay, may galaw, may mga boses at inaasahan sa'yo. Pero bigla parang tumahimik ang lahat. Walang malinaw na sagot. Walang malalakas na senyales. Katahimikan lang. At hindi ito komportable, halos nakakakaba pa nga. Pero paano kung ang sandaling ito ng paghimik ay ang paraan ng universo para dahan-dahang alisin ang mga distraksyon, para sa wakas ay makita mo ang landas na nakalaan lang para sa'yo? Minsan, ang tadhana hindi sumisigaw. Naghihintay ito. Bumubulong. At tanging ang may tapang makinig sa katahimikan ang nakakatuklas ng bagong direksyong kayang baguhin ang lahat. Leo, maaaring kakaiba ang pakiramdam ng sandaling ito para sa'yo. Sanay ka sa linaw, direksyon, at tuloy-tuloy na galaw, pero nitong mga nakaraan, parang sobrang tahimik ng lahat. Bumagal ang mga usapan. Parang malayo ang mga senyales. Kahit ang sarili mong mga isip, tila humihinto muna. Hindi ito pagkalito at hindi rin ito pagkawala. Isa itong turning point. Dahan-dahan kang hinila ng universo papunta sa katahimikan, may dahilan. Kapag humupa ang ingay, mas lumalakas ang katotohanan. Sa ganitong katahimikan, ginagabayan kang lumayo sa mga landas na inuubos ang enerhiya mo at papalapit sa isang bagay na tugma sa kung sino ka na talaga ngayon at kung sino ka pang nagiging ikaw. Hindi mo kailangang pilitin ang mga sagot sa ngayon. Hindi mo kailangang habulin ang validation o magmadali sa mga desisyon. Ang nakalaan para sa iyo ay papalapit ng marahan, hindi dramatiko. Ang kabanatang ito ay hindi tungkol sa pagpapatunay ng lakas mo, kundi sa pagkilala nito sa loob ng kapayapaan. Magmasid. Makinig. Dahil ang katahimikan na to ang naghahanda sa iyo para sa isang bagong direksyon na sa lalong madaling panahon mararamdaman mong siguradong sigurado at tama. Ang bigat ng ingay, bakit nawala sa sarili si Leo? Matagal na panahon, Leo, punang ingay ang buhay mo, hindi lang ingay ng tunog, kundi ingay ng mga inaasahan, responsibilidad, at emosyonal na pangangailangan. Napapalibutan ka ng mga boses na nagsasabi kung sino dapat ka maging, ano ang susunod mong gagawin, at gaano kabilis kang dapat umusad. Pinasan mo ang bigat ng pagiging matatag, maaasahan, at kumpiyansa, kahit sa loob mo, pagod na pagod ka na. Ibinuhos mo ang enerhiya mo sa mga taong nangangailangan sa iyo, sa mga sitwasyong humihingi ng atensyon mo, at sa mga layuning dati ay may saysay, pero unti-unting nawalan ng kahulugan. Noong una, parang nakakapalakas ang ingay. Pinaparamdam nitong mahalaga ka. Kailangan ka. Buhay ka. Pero habang tumatagal, bumibigat ito. Parang pinipilit ang mga desisyon. Parang laging naiuurong ang saya. Kahit ang mga tagumpay mo, pakiramdam mo hindi buo, parang may kulang pero hindi mo maipangalan. Maaaring napansin mo rin ang mga sandaling parang hiwalay ka sa sarili mo, ginagawa ang mga routine ng walang pasyon, ngumiti kahit wala kang maramdaman, nagpapatuloy kahit wala ng malinaw na direksyon. Ganyan gumagana ang ingay. Dinidistract ka nito mula sa sariling katotohanan mo. Kinukumbinsi ka nitong ang paggalaw ay progreso, kahit paikot-ikot ka na pala. Para sa Leo na likas na nagniningning at namumuno, hindi madaling aminin ang pagkalito. Kaya nagpatuloy ka. Lagi kang nandyan. Lagi kang imalakas. Pero ang lakas na walang alignment unti-unting nagiging pagod. Nakita ito ng universo. At sa halip na dagdagan ka pa ng mga senyales, pressure, o gulo, gumawa ito ng hindi mo inaasahan, may inalis ito. Pinahina nito ang mundo sa paligid mo. Pinatahimik ang mga usapan. Pinabagal ang momentum. Hindi para parusahan ka, kundi para protektahan ka. Dahil bago lumitaw ang bagong landas, kailangang humupa muna ang lumang ingay. Ang pagdating ng katahimikan, kapag biglang tumigil ang lahat. Hindi dumating ang katahimikan ng marahan sa simula. Dumating ito bilang kawalan ng mga mensahe, kawalan ng reassurance, kawalan ng malinaw na direksyon. Isang araw, napansin mo na lang na ang tuloy-tuloy na galaw na nakasanayan mo bumagal, halos walang babala. Huminto ang mga plano. Lumayo ang mga tao. Kahit ang sarili mong motibasyon, tila umatras. Para sa Leo, nakakayanig ito. Hindi ka takot sa pagsusumikap, pero natatakot ka kapag napipilitang tumigil ng hindi mo alam kung bakit. Sa mga tahimik na sandaling iyon, nagsimulang bumulong ang pagdududa. May mali ba akong nagawa? Na-miss ko ba ang pagkakataon ko? Naiiwan na ba ako?
Ang katahimikan ay parang isang void, isang bakanting espasyo kung saan dati may mga sagot. Maaaring sinubukan mong punuin ito, nagpaka-busy, nag-overthink, binalikan ang mga lumang usapan, inulit-ulit sa isip ang mga desisyon noon. Pero kahit gaano ka pa maghanap na natili ang katahimikan. Ang hindi mo pa noon napapansin, sinadya ang paghinto. Hindi ka pinipigilan ng buhay, gumagawa ito ng espasyo. Espasyo para sa linaw. Espasyo para sa katotohanan. Espasyo para sa bagong bersyon mo, isang Leo na hindi kayang lumitaw habang maingay ang lahat. Alam ng universo na ang Leo ay natututo sa karanasan, hindi lang sa mga paliwanag. Kaya sa halip na magbigay ng mahabang instructions, tinanggal nito ang mga distraksyon. Sa katahimikan, mas nakikita ang mga pattern. Sa silence, mas nakakahinga ang intuition mo. Ang panahong parang walang nangyayari ay siya mismong sandali na may nagsisimulang gumalaw sa loob mo. Inaanyayahan kang umupo kasama ang sarili mo, walang performance, walang roles, walang inaasahang imahe. At kahit hindi komportable dito nagsisimula ang tunay na direksyon, pagkatapos tumigil ang lahat. Ang mensaheng nakatago sa katahimikan. Habang lumilipas ang mga araw sa tahimik na espasyong ito, may isang banayad na pagbabago ang unti-unting nagsisimula. Sa una, baka hindi mo agad mapansin. Ang katahimikan, hindi na siya kasing bigat gaya ng dati. Sa halip na parang dumidiin sa'yo, parang niyayakap ka na niya. Bumagal ang mga isip. At ang mga emosyon na dati nakabaon sa ilalim ng mga obligasyon, unti-unting umaangat, hindi dramatiko, kundi totoo. Mas nakikilala mo ang mga pattern na dati mong binabaliwala kapag maingay ang buhay. May mga alaala ring bumabalik, hindi para multuhin ka, kundi para turuan ka. Sa ganitong paghimik, mas malinaw magsalita ang intuition mo. Hindi ito sumisigaw, hindi rin ito nag-uutos ng aksyon. Nag-aalok lang ito ng mga banayad na pag-unawa. Bigla mong nararamdaman kung aling mga landas ang umuubos ng enerhiya mo, at kung alin ang sinusundan mo lang dahil nakasanayan o dahil iyon ang inaasahan ng iba. Maaaring bigla mong maintindihan kung bakit may mga pinto na nagsara, bakit may mga taong unti-unting nawala, at bakit hindi kailanman tumugma ang timing sa plano mo. Pinagdudugtong-dugtong ng katahimikan ang mga sandaling iyon sa isang mas malaking katotohanan, matagal ka nang nire-redirect. Dito nagbabago ang anyo ng inner strength ng Leo. Natututuhan mong ang kapangyarihan ay hindi laging nanggagaling sa pamumuno o sa pagpapatunay ng sarili. Minsan, ang tunay na lakas ay ang pag-alam kung kailan titigil sa pagpupumilit. Kapag hinayaan mong makinig ka, lumalakas ang boses sa loob mo, steady at kalmado. Ipinapaalala nito kung sino ka bago ang ingay, bago ang pressure na mag-perform, magtagumpay, at sumunod sa terms ng iba. Ang mensaheng nakatago sa katahimikan ay simple pero malalim, hindi mo kailangang maging ibang tao. Kailangan mo lang bumalik sa sarili mo. Ang linaw na hinahanap mo ay hindi nasa labas. Unti-unti itong nabubuo sa loob mo, tahimik, pero siguradong sigurado, inaalin ang puso mo sa direksyong natural, hindi pinipilit. At ang pag-unawang ito hindi dumarating ng biglaan. Unti-unti itong nagbubukas, parang bukang liwayway, malambot, tiyak, at hindi mo na kayang baliwalain kapag nagsimula na. Ang bagong landas ay unti-unting ipinapakita ang sarili nito. Kapag tumigil ka na sa paglaban sa katahimikan, Leo, muling gagalaw ang buhay, pero iba na ang paraan. Hindi na ito yung galaw na may pagmamadali o mabigat na pressure, kundi may tahimik na kasiguraduhan. Hindi sisigaw ang bagong landas para ipaalam ang pagdating nito. Hindi ito darating bilang isang dramatikong breakthrough o bigla ang palakpakan. Sa halip, lilitaw ito sa maliliit, halos ordinaryong sandali, pero may kakaibang tama parang ito na. Isang isip na nagdadala ng kapayapaan imbes na kaba. Isang ideya na na-excite ka pero hindi ka inuubos. Isang posibilidad na parang alin kahit bago at hindi pamilyar. Mapapansin mong may mga oportunidad na sumusulpot sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Mga usapang may laman, hindi nakakapagod. Mga imbitasyon na hindi ka pinipilit patunayan ang halaga mo. Ang landas na ito ay humihingi ng mas kaunting puwersa at mas maraming tiwala. Hindi ka nito pinapamadali. Hindi ka nito pinapakompetensya. Inaanyayahan ka lang nitong maglakad pasulong na may kamalayan. Para sa isang Leo na dating sumisigla sa intensity, maaaring kakaiba sa simula ang mas banayad na direksyong ito. Pero sa pinakaloob mo totoo siya. Honest. Hindi plastic. Hindi pilit. Habang lumalapit ka sa bagong direksyong ito, unti-unting lumuluwag ang mga dating kapit.
Ang mga role na dati mong ginagampanan parang hindi na kasya. Ang mga goal na hinahabol mo dahil kailangan nawawalan na ng kapit. Maaaring magmukhang pagkawala ito pero sa totoo lang pagpapalaya ito. Hindi mo iniiwan kung sino ka noon, pinapayagan mo lang ang sarili mong lumago, lampas sa mga limitasyong hindi mo napansing humahawak sa iyo pabalik. Hindi ka hinihinga ng universo na tumalon ng nakapikit. Ang hinihingi lang nito, pansinin mo kung ano ang magaan, hindi mabigat. Kung ano ang payapa, hindi stressful. Ang bagong landas na ito ay hindi umaasa sa paulit-ulit na validation. Natural itong umaayon sa values mo, sa enerhiya mo, at sa mga tunay mong gusto. At habang nagpapatuloy ka, unti-unti mong maintindihan, hindi pagtatapos ang katahimikan. Ito ang sandaling nagkaroon ng espasyo ang tamang direksyon para sa wakas ay lumitaw. Ang pagsubok ng pagtitiwala, susundan ba ni Leo ang landas? Kahit mas luminaw na ang bagong landas, may isang tahimik na tensyon na nananatili. Dahil ang pagsunod dito ay nangangahulugang magtitiwala ka sa isang bagay na hindi mo palubusang nakikita. At para sa Leo, ang tiwala ay kadalasang nabubuo sa pamamagitan ng aksyon, kasiguraduhan, at mga resultang nakikita agad. Pero ang landas na ito wala niyan sa umpisa. Humihingi ito ng pananampalataya bago pa ang patunay. At iyon ang totoong test. Maaaring umangat ang pagdududa sa mga banayad na paraan. Baka tanungin mo ang sarili mo kung masyado ka bang passive, kung malibang maghintay, o kung ang paglayo sa nakasanayang patterns ay ikasisira ng lahat ng pinaghirapan mo. At babalik ang lumang boses, yung boses na hinubog ng ingay at mga inaasahan, para hilahin ka pabalik. Ipapaalala niya ang mga dating tagumpay, ang recognition, at ang mga panahong mas gumagana kapag mas pinipilit. Hindi mali ang boses na yon pero hindi na siya ang boses na magdadala sa iyo pasulong. Ang banggaan na nararanasan mo ngayon ay hindi sa labas. Nasa loob. May bahagi sa iyo na gusto ng seguridad sa pamilyar. At may bahagi na naghahanap ng kapayapaan sa alignment. Ang pagpili sa bagong landas ay hindi ibig sabihin na tinatanggihan mo ang ambisyon, ibig sabihin, binabago mo ang kahulugan nito. Pinipili mong maniwala na hindi kailangang may palakpakan ang bawat hakbang para maging mahalaga. Ang sandaling ito ay humihiling na bagalan mo ang reaksyon mo at makinig muna bago kumilos. Piliin ang presence kaysa pressure. Sa tuwing pipigilan mo ang sarili mong magmadali, mas pinapalakas mo ang koneksyon mo sa mas tahimik na karunungan na ito. At sa tuwing igagalang mo ang tamang pakiramdam kaysa sa impressive na itsura, mas lumalapit ka sa tunay mong direksyon. Ang tiwala sa kabanatang ito ay hindi bulag. Dahan-dahan itong binubuo sa pamamagitan ng consistency, self-respect, at inner calm. Habang mas sumasandal ka rito, mas nagiging kumpiyansa ka. Hindi mas maingay. Hindi mas matigas. Mas steady lang. At ang steadiness na iyon ang magdadala sa iyo pasulong, kapag humupa na ang pagdududa at ang landas ay magiging malinaw na ito ay para talaga sa iyo. Pagbabagong dulot ng pagtanggap. Ang totoong pagbabago ay hindi nagsisimula kapag biglang nag-iba ang lahat sa paligid mo, kundi kapag tumigil ka na sa paglaban sa kung ano ang nangyayari na sa loob mo. Para sa Leo, hindi madali ang pagtanggap. Sanay kang humubog ng resulta, magdirekta ng enerhiya, at tumayo ng matatag sa harap ng mga pagsubok. Pero ang kabanatang ito hindi ka hinihinging lumaban. Hinihingi nitong lumambot ka. At sa paglalambot na yon, may isang makapangyarihang bagay ang unti-unting nabubuksan. Kapag tinanggap mo na ang katahimikan imbes na questionin ito, dahan-dahang lumuluwag ang tensyon. Humihinto ka sa kakahanap ng mga senyales kung saan-saan dahil nagsisimula mo na silang makilala sa loob mo mismo. Luminaw ang pag-iisip. Gumaan ang pakiramdam. Hindi ka na nagigising na parang kailangan mong patunayan ang sarili mo kanino man. Hindi ito kahinaan. Ito ay alignment. Kapag may pagtanggap, natural na dumadaloy ang paghilom. Ang mga lumang pagkadismaya nawawala ng bigat. Ang mga pagsisisi, hindi na paulit-ulit na umiikot sa isip mo. Nakikita mo ang mga dati mong desisyon ng may habag, hindi paningisi. At sa habag na yon, bumabalik ang kumpiyansa, pero mas tahimik ang anyo. Hindi yung kumpiyansang naghahanap ng pansin, kundi yung kumpiyansang steady kahit walang nakakakita. Iba na ang galaw mo. Ang mga desisyon mo, ginagawa mo na ng may kalmadong kasiguraduhan, hindi dahil nagmamadali. Mas madali nang magtakda ng boundaries. Mas pinipili mo kung ano ang nagpapalakas ng enerhiya mo, hindi yung kumakain nito. Hindi man ito maingay sa labas, sa loob lahat nagbabago.
Sa pagtanggap mo ng buo sa yugtong ito, pumapasok ka sa isang bersyon ng sarili mo na grounded, present, at malalim ang self-awareness. Hindi mo na kinatatakutan ang katahimikan. Pinagkakatiwalaan mo na ito. At sa tiwalang iyon, nagiging matibay ang lakas mo dahil ngayon, galing na ito sa loob hindi sa ingay, pressure, o sa inaasahan ng iba. Mensahe para kay Leo, ano ang ibig sabihin nito sa buhay mo? Leo, ang yugtong ito ng katahimikan ay hindi bagay na dapat mong madaliin o takasan. May dala itong mensahe na para talaga sa'yo. Ang nararanasan mo ngayon ay alignment, isang recalibration ng enerhiya mo pabalik sa kung ano ang tunay na mahalaga. Tinanggal ng katahimikan ang mga distraksyon para sa wakas ay makita mo ang sarili mo ng malinaw, walang roles, walang inaasahan, walang pressure na mag-perform. Itinuturo ng kabanatang ito na ang halaga mo ay hindi kailanman nakadepende sa tuloy-tuloy na galaw o sa validation ng iba. May karapatan kang huminto. May karapatan kang piliin ang kapayapaan kaysa pagmamadali. At higit sa lahat, may karapatan kang i-redefine ang tagumpay sa paraang iginagalang ang well-being mo, hindi lang ang ambisyon mo. Ang ibig sabihin nito sa buhay mo ay simple pero malalim, mas kalmado ang landas sa unahan, pero mas matatag. Ang mga desisyon ay manggagaling sa linaw, hindi sa takot. Ang mga relasyon ay magiging balanse, hindi nakakaubos. Ang mga oportunidad ay aayon sa values mo, hindi kukunin ang enerhiya mo. Hindi ka nawawalan ng momentum, nagkakaroon ka ng direksyon. Pagkatiwalaan mo ang mga bagay na steady. Pagkatiwalaan mo ang mga bagay na nagdadala ng kapayapaan imbes na tensyon. Tapos na ang trabaho ng katahimikan. Inihanda ka na nito para magpatuloy ng may kumpiyansang hindi kailangang maingay. Hindi ito katapusan ng isang kabanata, simula ito ng mas tunay at mas authentic na kabanata. At ang kabanatang iyon ay para sa'yo, buo at walang kahati. Habang papalapit ang pagtatapos ng kabanatang ito, alalahanin mo, hindi lahat ng pagbabago dumarating na may ingay o selebrasyon. Minsan, ang pinakamahalagang pag-shift ay nangyayari sa katahimikan, binabago ang buhay mo mula sa loob palabas. Ang katahimikang dinaanan mo ay hindi kailanman naging walang laman. Ginabayan ka nito, inihanda ka nito, at pinrotektahan ka nito. Kaya habang sumusulong ka ngayon, gawin mo ito ng marahan at may tiwala. Hindi mo kailangang magmadali. Hindi mo rin kailangang ipaliwanag ang journey mo kahit kanino. Ang landas sa unahan ay patuloy na magpapakita ng sarili nito, hakbang-hakbang, sa kalmado at tiyak na paraan. Maglakad ka ng may paniniwala na ang linaw, kapayapaan, at layunin ay nakaalin na sayo at palagi nang nakaalin.